Iniwan sa gitna ng malawak na paliparan, si Luna ay pinangakuan ng isang basong tubig, ngunit ang ibinigay sa kanya ay isang habambuhay na pagkakaulila. Habang humahalakhak ang madrasang si Teresita sa kagalakan ng kalayaan at pera, isang lalaking binalot ng sariling luksa, si Elias Grant, ang dumating upang pulutin ang pira-pirasong dignidad ng bata. Dito nagsisimula ang pagbangon mula sa putik ng pagkakanulo patungo sa liwanag ng katarungan. Sino ang tunay na tagapagligtas? Sabi ko naman sa iyo, Marco, madali lang ang lahat. Iiwan ko lang ang batang yan dito sa tapat ng kainan. Ang sabi ko sa kanya, hintayin lang ako dahil bibili lang ako ng tubig. Pero ang totoo, pasakay na tayo ng eroplano patungong ibang bansa at hinding-hindi na ako babalik para sa kanya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa likod ng malaking haligi ng paliparan. Hawak-hawak ko ang isang maliit at lumang pitaka na may iilang barya. Ang tanging naiwang alaala ni Papa na balak ko sanang ibigay kay Teresita para pambili namin ng pagkain. Buong akala ko, kaya kami nasanay, ay dahil susunduin namin si Papa. Gaya ng lagi niyang sinasabi sa akin gabi-gabi habang pinagluluto ko siya ng hapunan. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang bawat kurot sa aking singit, ang bawat sabunot tuwing hindi ko natatapos ang paglalaba, at ang bawat gabing natutulog ako sa sahig ng kusina na tanging karton lang ang sapin. Ginawa ko ang lahat ng utos niya, kahit ang pagmamano sa kanya tuwing darating siya, mula sa pakikipagsugal, umaasang darating ang araw na ituturing niya rin akong sariling anak. Ngunit ang bawat pagsisikap kong maging mabuting bata ay tila naging abo sa harap ng malamig niyang tawa habang kausap ang kanyang mangingibig sa telepono. Ang bote ng tubig na hawak ko ay unti-unting nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Ngunit hindi ito gumawa ng ingay sa makapal na karpet ng paliparan. Ramdam ko ang unti-unting pamamanhid ng aking mga paa. Tila ba ang semento sa ilalim ko ay nagmula sa yelo na dahan-dahang umaakyat patungo sa aking dibdib. Ang bawat hininga ko ay naging mabigat. Tila may libu-libong tinik na bumabara sa aking lalamunan. Pinipigilan ang anumang hikbi na nais ko mawala. Tiningnan ko ang aking maliliit at magagaspang na palad. Mga palad na sa edad na 7 ay sanay na sa hapdi ng sabong panlaba at init ng kalan para lang mapagsilbihan siya. Ang lahat ng sakripisyong yon, ang lahat ng pagtitiis ko sa kanyang kalupitan, ay nauwi lang pala sa isang planadong pagtatapon sa akin sa gitna ng libu-libong estranghero. Ang mundong dati kong kinagisnan ay biglang naglaho at ang natira na lamang ay ang malawak at nakakatakot na paliparan na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Sa gitna ng bilyon-bilyong tao sa mundong ito, bakit ang daling itapon ng isang batang wala namang ibang ginawa kundi ang maghintay at magmahal? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang sagabal na kailangang iwanan sa gilid ng daan para sa kaligayahan ng iba? Tila tumigil ang pag-ikot ng paligid nang makita ko ang anino ni Teresita na mabilis na naglalakad palayo, papasok sa hanay ng mga taong hindi ko na maabot. Ang tanging naiwan sa akin ay ang malamig na hangin mula sa aircon ng gusali at ang mabigat na katahimikan sa aking puso. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang pares ng mga matang nakatingin sa akin mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang mukha ay balot ng lungkot na tila kapantay ng sa akin. Ay nakatayo, hindi kalayuan. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi puno ng isang uri ng pagkilala sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit sa unang pagkakataon, sa gitna ng aking pagkawasak, tila may isang aninong lumapit upang harangan ang bagsak ng ulan sa aking kaluluwa. Sa bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng higanting bahay na ito, tila ba dumi ang bawat bakas na iniiwan ko sa mundong hindi para sa akin. Ang bango ng paligid, amoy ng mamahaling kandila at bagong banyong kahoy ay sumasakal sa akin.
dahil sanay ang aking ilong sa amoy ng tuyo at usok ng uling sa maliit naming kusina noon. Nakayuko lang ako, hinihintay na baka anumang sandali ay sipain ako pabalik sa kalsada ng lalaking nagligtas sa akin sa paliparan. Sino ang batang ito, Senyor Elias? Bakit siya basang-basa at tila nanginginig sa takot? Ang boses ni Nanay Rosa, ang matandang may bahay na may mukhang puno ng pag-aalala, ay nagpalingon sa akin. Hindi sumagot agad si Senyor Elias. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, pero tila may iba siyang nakikita. May bahid ng pait sa kanyang mga labi nang magsalita siya sa wakas. Rosa, pakiasikaso siya. Bigyan mo siya ng tuyong damit at mainit na sabaw. Huwag mo siyang hahayaang matulog ng gutom. Iniwan niya kaming dalawa ni Nanay Rosa nang walang paliwanag. Habang paakyat siya sa malawak na hagdanan, napansin ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Tila ba may pasan siyang buong mundo sa kanyang mga balikat. Hinawakan ni Nanay Rosa ang aking balikat. Ang kanyang palad ay mainit at malambot. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan simula nang mamatay si Papa. Huwag kang matakot, Hija. Mabuting tao ang senyor. Sadyang ninakawan lang siya ng katarungan ng tadhana. Bulong niya habang iniaakay ako patungo sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay namin noon. Nang gabing iyon, sa halip na mahiga sa malambot na kama, pinili kong mamaluktot sa isang sulok sa sahig, sa ibabaw ng makapal na alpombra. Natatakot ako na baka sa aking paggising ay muli akong iwanan. At mas masakit kung masasanay ako sa sarap bago muling itapon sa hirap. Ngunit sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Anino lang ni Senyor Elias ang nakita ko. Huminto siya sa tapat ng isang saradong pinto, sa kabilang dako ng pasilyo. Isang pinto na may nakasabit na maliit na pangalan na gawa sa makukulay na letra. Doon ko nakita ang kanyang pagguho. Walang hikbi, walang sigaw, kundi ang marahas na paghinga ng isang taong sinusubukang huwag sumabog sa sakit. Sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakitang isang mayamang estranghero. Nakita ko ang isang kaluluwang kasing wasak ng sakin. Sa dinami-dami ng pera ko, hindi ko man lang nagawang bili ng isang sandali para mailigtas siya. Narinig kong bulong niya sa hangin bago siya dahan-dahang napasandal sa pader at napayuko. Nais ko sanang tumayo at hawakan ang kanyang kamay, sabihin sa kanyang hindi siya nag-iisa sa dilim. Ngunit bago pa ako makakilos, narinig ko ang mahinang katok sa pintuan sa ibaba. Kasunod ang pagmamadaling yabag ni Nanay Rosa. Isang lalaking nakasuot ng salamin at may hawak na makapal na dokumento ang pumasok sa mansyon sa kabila ng kalaliman ng gabi. Senyor Elias, paumanhin sa abala, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nahanap ko na ang kopya ng huling testamento ng ama ng batang dinala ninyo. Mukhang tama ang hinala ninyo. May mas malalim pang dahilan kung bakit siya itinapon ni Teresita sa paliparan. Napatayo ako sa dilim. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Ano ang alam nila tungkol kay Papa? At anong uri ng panganib ang dala ng mga papel na iyon na hawak ng lalaki? Isang linggo ang lumipas na tila isang panaginip. Sa ilalim ng bubong ni Senyor Elias, natutunan kong muling huminga ng hindi kinakabahan. Bawat umaga, hinahainan ako ni Nanay Rosa ng mainit na pandesal at tsokolate. At bawat gabi, may malambot na kumot na bumabalot sa akin sa sahig ng aking bagong silid. Ngunit sa bawat kaginhawahang iyon, may anino ng takot na patuloy na bumubulong. Hanggang kailan? Ang sagot sa tanong kong iyon ay, dumating isang umaga. Hindi sa anyo ng isang panaginip, kundi ng isang bangungot na naglalakad. Luna, anak ko, salamat sa Diyos at natagpuan din kita. Ang boses ni Teresita ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala.
Puno ito ng huwad na pag-aalala at mga luhang buwaya na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pinakamagandang damit, na tila siya ang biktima sa kwentong ito. Sa likod niya, nakatayo si Senyor Elias. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang tinatago. Napatago ako sa likod ng mga binti ni Nanay Rosa. Ang amoy ng pabango ni Teresita ay tila lason na kumakalat sa hangin. Nagpapaalala sa akin ng mga gabing sinasabunutan niya ako habang sinisigawan. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Senyor Elias ay malamig at walang emosyon, ngunit may diin sa bawat salita. Anong ginagawa ko rito? Dinalaw ko ang anak-anakan ko. Sagot ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang bawat mamahaling gamit sa loob ng mansyon. Napakaswerte mo, Luna. Pero hindi ba't dapat ay kasama mo ang iyong ina? Hindi mo ba ako na-miss, anak? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na para bang yayakapin ako. Ngunit sa halip na yakap, naramdaman ko ang mahigpit niyang pagkakahawak sa aking braso. Alam kong may utang na loob ka sa senyor na ito, pero hindi mo pwedeng kalimutan ang pamilya mo, ang papa mo. Ito ang gusto niya, Luna, na magkasama tayo. Ang bawat salita niya ay tila karayom na tumutusok sa aking budhi. Ang alaala ni Papa, ang kanyang huling habilin na alagaan ko ang aking bagong ina, ay bumalik sa akin. Nag-umpisa akong manginig. Paano kung tama siya? Paano kung sa pagtanggi ko sa kanya ay tinatalikuran ko rin ang alaala ni Papa? Naramdaman ko ang paghila niya sa akin palayo kay Nanay Rosa. Tumingin ako kay Senyor Elias. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Sa sandaling iyon, ang lalaking laging nakayuko sa bigat ng sarili niyang pighati ay gumawa ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Humakbang siya palapit sa amin at marahang inilagay ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng nanginginig kong kamay. Ang init nito ay tila isang kalasag na pumrotekta sa akin mula sa lamig ng takot. Hindi siya nagsalita, ngunit ang simpleng pagdampi ng kanyang kamay ay isang mensahe na mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi kita pababayaan. Bitawan mo ang bata, Ginang Teresita. Utos niya, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Natigilan si Teresita. Ang kanyang peking mapangiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanuring tingin. Nagbago ang timpla ng kanyang boses. Mula sa nagmamakaawang ina ay naging isang tusong mangangalakal. At sino ka naman sa tingin mo para hadlangan ang muling pagsasama naming mag-ina? Baka nakakalimutan mo, senyor, na sa mata ng batas, ako pa rin ang kanyang legal na tagapag-alaga. Isang tawag ko lang sa pulis, maaaring mapahamak ang iyong pangalan. Ngunit hindi natinag si Senyor Elias. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay. Hindi masakit, kundi isang matatag na pangako na hindi niya ako bibitawan. Gawin mo. Hamon niya, ang kanyang boses ay tila yelo. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka ng media. Sabihin mo sa buong mundo kung paanong ang isang nag-aalalang ina ay sinadyang iwanan ang kanyang anak sa isang paliparan sa gitna ng gabi na may kasamang kasinungalingan. Nasa akin ang CCTV footage mula sa airport, Teresita. At nasa akin din ang testimonya ng mga taong nakarinig ng iyong pakikipag-usap sa telepono. Sa bawat salitang binitiwan ni Senyor Elias, nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Teresita. Ang kanyang tapang ay napalitan ng pagkataranta. Napatingin siya sa akin, hindi na bilang isang anak na kailangang bawiin, kundi bilang isang gintong susi na hindi niya makuha. Sa kabila ng mga matatamis na salita ni Teresita tungkol kay Papa, ang tanging nararamdaman ko sa kanya ay ang lamig ng gabi sa paliparan. Ngunit sa hawak ng estrangherong ito, may init. May pakiramdam ng isang tahanan na matagal ko nang hinahanap. Bumitaw ako sa pagkakatago ko kay Nanay Rosa at tumayo sa tabi ni Senyor Elias.
Ito ang unang pagkakataon na pinili ko kung saan ako lulugar. Ang desisyon kong yon, ang tila huling sumpa sa pag-asa ni Teresita. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng huwad na luha, ay naging isang maskara ng purong galit at pagkasuklam. "Sige, sayo na ang bata." Sigaw niya siya. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. Itinuro niya ako. Pagkatapos ay si Senyor Elias. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik. "Pero tandaan mo, Elias Grant," bulong niya na may kasamang isang ngiting nakakakilabot. "Ang batang yan ay may dalang kamalasan. Kung hindi ko makukuha ang perang nakalaan para sa kanya, sisiguraduhin kong walang sino man ang makikinabang dito." Pagkasabi noon, mabilis siyang tumalikod at padabog na lumabas ng mansyon. Ang mabigat na pinto ay nagsara sa likuran niya, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, yumuko si Senyor Elias para magpantay ang aming mga mata. Binitawan niya ang aking kamay at marahang hinaplos ang aking buhok. Wala na ang tigas sa kanyang mukha. Ang natira ay isang pagod na kaluluwa. "Dito ka lang," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katiyakan. "Ligtas ka rito." Ang mga gabi sa mansyon ay laging tahimik, ngunit ang katahimikang yon ay binabasag, hindi ng ingay mula sa labas, kundi ng mga sigaw na nagmumula sa loob ng silid ni Senyor Elias. Isang gabi, isang malakas na sigaw ang gumising sa akin mula sa mahimbing na pagkakatulog. "Ana, huwag!" Ang boses niya ay basag at puno ng isang uri ng sakit na hindi ko pa naririnig kailanman. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad palabas ng aking silid. Ang pinto ng kwarto niya ay bahagyang nakabukas at mula roon ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig. Ang ilaw mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang nag-iisang anyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natakot. Ang nakita ko ay hindi isang makapangyarihang milyonaryo, kundi isang amang nawawalan. Dala ang isang basong tubig mula sa kusina. Marana akong lumapit. Hindi ako nagsalita. Inilapag ko lang ang baso sa maliit na mesa sa tabi niya at tahimik na umupo sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Naramdaman niya siguro ang aking presensya dahil dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha. "Patawad, nagising ba kita?" tanong niya. Ang kanyang boses ay paos. Umiling lang ako. "May mga anino lang na ayaw akong tigilan," sabi niya, na para bang nagsasalita sa sarili. Sa sandaling iyon, tila may nagtulak sa akin na magsalita. "Ako rin po," bulong ko. "May mga anino rin po ako." Ipinakita ko sa kanya ang maliit na peklat sa aking braso. Isang marka mula sa mainit na plansang idiniin ni Teresita nang minsan akong matapunan ng kape sa kanyang damit. Sabi po ni Papa, ang mga peklat daw po ay tanda na mas malakas tayo kaysa sa sakit na sumugat sa atin. Tinitigan niya ang aking peklat. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiting mapait ngunit totoo. Tila sa aking munting kwento ng sakit, nakahanap siya ng karamay sa sarili niyang pighati. Nalaman niyang hindi lang siya ang nag-iisang binabagyo sa mundong ito. Kinabukasan, dinala niya ako sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Ito ay maganda, ngunit tila malungkot. Kulang sa mga bulaklak. Mula sa isang supot, kumuha siya ng isang maliit na puno. Isang sapling na halos kasintaas lang ng aking tuhod. Ang hardin na ito ang paboritong lugar ni Ana, ang anak ko. Sabi niya habang naghuhukay sa lupa. Gusto niyang puno ito ng buhay. Itanim natin ito para sa kanya at para sa'yo. Isang bagong simula.
Sabay naming ibinaon ang ugat ng maliit na puno sa lupa. Habang dinidiligan namin ito, ang sinag ng araw na tumatama sa aming mga muka ay tila naghuhugas sa lahat ng dilim ng nakaraang gabi. Ngunit ang bagong simula ay muling sinubok. Nang sumunod na araw, nilagnat ng mataas si Senyor Elias. Dahil abala si Nanay Rosa sa pamamalengke, ako ang nagbantay sa kanya. Habang pinupunasan ko ang kanyang noo ng basang bimpo, siya ay nagsimulang managinip muli. Binabanggit ang pangalan ni Ana. Sa kagustuhan kong pakalmahin siya, nagsimula akong kumanta. Isang lumang oyayi mula sa probinsya na itinuro sa akin ng tunay kong ina. Isang awit tungkol sa mga bituin na laging nagbabantay kahit sa pinakamadilim na gabi. Dahan-dahan, kumalma ang kanyang paghinga. Sa aking pag-aayos ng kanyang kumot, may isang bagay na nahulog mula sa ilalim ng kama. Isang maliit at makintab na bagay. Pinulot ko ito. Isa itong silver na bracelet na may nakaukit na maliit na paru-paro. Maganda ito. Ngunit habang tinititigan ko ang paru-paro, isang pira-pirasong alaala ang biglang sumilay sa aking isipan. Isang alaala na hindi ko maintindihan. Isang babaeng nakangiti. Isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan. At ang imahe ng kaparehong-parehong bracelet na ito na kumikinang sa ilalim ng araw. Bago ang lahat ay naging itim. Itinago ko ang bracelet na may paru-paro sa loob ng isang maliit na kahon ng sapatos, kasama ng kupas na litrato ni Papa at ng iilang baryang natira sa aking lumang pitaka. Ito ang naging munting baul ng aking mga lihim at alaala. Sa paglipas ng mga araw, ang mansyon ay naging isang tunay na kanlungan. Ang mga bangungot ni Senyor Elias ay unti-unting dumalang at napapalitan ito ng mga umagang nag-uusap kami sa hardin habang dinidiligan ang aming maliit na puno na nagsisimula ng magkadahon. Akala ko, ito na ang simula ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na salamin at si Teresita ay laging may hawak na bato. Isang umaga, nagising ang buong mansyon sa isang nakakabinging katahimikan. Si Nanay Rosa ay natagpuang nakatayo sa harap ng nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang bibig. Sa loob, ang mga gamit ay nakakalat at ang pintuan ng bakal na kahadeyero ni Senyor Elias ay nakabukas at walang laman. Ninakawan tayo, bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na kumilos si Senyor Elias, ngunit sa halip na tumawag agad ng pulis, pinulong niya ang lahat ng kasambahay. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat isa. Ang nawawala, ayon sa kanya, ay hindi gaanong malaking halaga ng pera, kundi isang bagay na mas importante. Isang kwintas na diamante na pamana pa ng kanyang lola. Habang nagkakagulo ang lahat, isang bagong hardinero, si Mang Berto, ang nagpresintang maghanap sa buong kabahayan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. May hawak na isang bagay na kumikinang sa kanyang maruming palad. "Senyor, paumanhin po." Pero nakita ko po ito sa loob ng silid ng bata. Ang lahat ng mata ay napabaling sa akin. Sa kamay ni Mang Berto ay ang kumikinang na kwintas. At ang kasunod na sinabi niya ang tuluyang bumasag sa aking mundo. Nakatago po ito sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang kahon ng sapatos. Ang aking munting baul, ang aking mga lihim. Hindi po totoo yan. Mabilis na tumakbo si Nanay Rosa sa aking tabi. Niyakap ako na para bang pinoprotektahan ako mula sa mga tingin na humuhusga. "Isang patibong ito. Kilala ko si Luna. Hinding-hindi niya iyan magagawa. Kung kailangan ninyong magtanggal ng tao, ako na lang po, senyor. Huwag ninyo lang saktan ng bata." Pero ang mga mata ni Senyor Elias ay hindi nakatingin kay Nanay Rosa. Nakatitig lang ito sa akin. Ang init at pagtitiwala na nakita ko sa kanyang mga mata sa mga nakaraang linggo ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig at nakakapasong duda.
Ang sakit na dulot ng tingin na iyon ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng pananakit na ginawa ni Teresita sa akin. Pinaalis niya ang lahat ng tao sa sala. Ang natira na lamang ay kaming dalawa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dagok sa aking dibdib. Lumuhod siya sa aking harapan para magpantay ang aming mga mata. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang bumaon. Hindi para manakit, kundi para pilitin akong tumingin sa kanya. Luna, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na bumabasag sa aking kaluluwa. Tumingin ka sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang kumuha nito? Ang tanong niya ay tila isang punyal na bumaon nang direkta sa aking dibdib. Mas masakit pa sa latigo ni Teresita. Ang sakit ng pisikal na parusa ay nawawala. Ngunit ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinagkakatiwalaan mo ay mananatili magpakailanman. Ang mga luha na pilit kong pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Sunod-sunod na pumatak ang mga ito sa aking mga kamay. Mainit at puno ng pait, hindi ako makasagot. Umiling lang ako ng umiling. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa hikbi. Dahil sa tingin niya, anuman ang sabihin ko ay kasinungalingan. Ngunit habang nakatingin ako sa sahig, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Ang bakas ng maruruming sapatos ni Mang Berto sa makintab na sahig. At doon, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Isang ideya na ipinanganak mula sa taon-taong pagiging tagalinis. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking ulo. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad at buong tapang na sinalubong ang kanyang mga mata. Hindi po ako, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Pero alam ko po kung paano ito patutunayan. Naglakad ako patungo sa aking silid. Sumunod siya sa likuran ko. Kinuha ko ang aking munting baul ng mga alaala. Ang kahon ng sapatos na naging saksi sa aking mga lihim. Inilapag ko ito sa kama at binuksan. Nandoon pa rin ang litrato ni Papa at ang bracelet na may paru-paro. Tingnan ninyo po ang kahon, senyor, sabi ko. Malinis po ito. Walang bakas ng putik. Ang mga kamay ko po malinis din. Palagi po akong naguhugas ng kamay bago hawakan ang mga gamit ko. Pagkatapos ay itinuro ko ang pinto. Pero si Mang Berto po, ang hardinero, ang kanyang mga kamay, ang kanyang sapatos, puno po ng putik. Paano niya mailalagay ang kwintas sa loob ng aking kahon nang hindi nag-iiwan ng kahit isang maliit na bakas ng dumi? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagdududa, naging pagkagulat, at sa huli, isang malalim na pagsisisi. Napatingin siya sa kahon, sa aking malinis na mga kamay, at pagkatapos ay sa sahig kung saan naroon pa rin ang bakas ng putik. Isang simpleng katotohanan na hindi kayang pasinungalingan ng anumang patibong. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Narinig ko ang malakas, ngunit kontroladong boses niya habang kinakausap ang mga gwardya. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko mula sa bintana si Mang Berto na kinaladkad palabas ng mansyon, sumisigaw at nagmamakaawa. Nang gabing iyon, katahimikan ang muling bumalot sa mansyon. Akala ko ay hindi na ako kakausapin ni Senyor Elias dahil sa kahihiyan. Ngunit habang nag-iisa ako sa kusina, pumasok siya, hindi nakasuot ng kanyang mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng t-shirt lang. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Inilapag niya ito sa harap ko. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa hangin. Umupo siya sa tapat ko at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi komportable. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Luna, I'm sorry, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. I'm so sorry.
Hindi dapat ako nagduda sa'yo. Masyado lang akong nadala ng takot na baka maulit ang nakaraan. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Pinapirmahan ko na ito sa aking abogado kanina. Simula ngayon, sa mata ng batas, ako na ang tatayo mong ama. Ang mga salita niyang yon, ama. At ang init ng sabaw sa aking harapan ay tuluyang naghugas sa lahat ng sakit na naramdaman ko kanina. Ngunit ang kapayapaan ay muling ginambala. Kinabukasan, isang sulat na walang pangalan ng nagpadala ang dumating sa mansyon. Binuksan ito ni Nanay Rosa at sa isang iglap namutla siya. Nanginginig niyang iniabot ang papel kay Senyor Elias. Kinuha ko ito nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ang nakasulat, gamit ang mga ginupit na letra mula sa dyaryo, ay isang mensaheng nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Mahal mo ba ang bago mong anak, Elias? Mag-ingat ka, baka matulad lang siya kay Ana. Isang aksidente lang ang kailangan. Ang banta sa sulat ay naging isang pader na bakal na biglang itinayo sa paligid ng aming buhay. Ang mansyon, na dati isang kanlungan, ay naging isang ginintuang hawla. Dinoble ni Senyor Elias ang bilang ng mga gwardiya. Ipinagbawal ang pagpasok ng sino mang hindi niya kilala. At ako'y hindi na pinayagang lumabas ng walang kasama. Ang takot na baka may masamang mangyari sa akin ay naging aninong bumubuntot sa kanya sa bawat sulok ng bahay. Ngunit ang takot ay may dalawang mukha. Maaari itong maging kadenang gumagapos o apoy na nagpapaalab sa determination. Para sa akin, pinili ko ang pangalawa. Kung ang mundo sa labas ay mapanganib, gagawin kong sandata ang aking isipan sa loob. Ang mga taon ay lumipas na parang mga pahina sa isang librong binabasa ng walang hinto. Ang gabi-gabing pag-aaral sa ilalim ng maliit na ilaw sa aking mesa ay naging aking ritual. Ang tunog ng aking panulat sa papel at ang tahimik na paglipat ng mga pahina ng libro ang naging musika ng aking kabataan. Mula sa bintana ng aking silid, pinapanood ko ang maliit na punong itinanim namin ni Senyor Elias. Habang tumatangkad ito at lumalago ang mga sanga, ramdam ko rin ang sarili kong paglago. Hindi na ako ang batang nanginginig sa takot sa isang sulok. Ako na ngayon ay isang dalagang hinahasa ang sarili para sa laban na darating. Hindi na rin siya ang lalaking laging balot ng lungkot. Nakita ko siyang unti-unting bumalik sa buhay. Dinadaluhan niya ang bawat pagpupulong sa aking eskwelahan. Ang kanyang dibdib ay laging puno ng pagmamalaki sa tuwing tinatawag ang aking pangalan. Ang mga usapan namin sa hardin ay hindi na lang tungkol sa mga anino ng nakaraan, kundi tungkol na sa mga pangarap para sa hinaharap. Siya ang naging aking guro, aking tagapagtanggol, at higit sa lahat, ang aking ama. Ang araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo ay dumating. Habang naglalakad ako paakyat sa entablado para tanggapin ang aking diploma sa abogasya, suot ang itim na toga, ang lahat ng mata ay nasa akin. Ngunit ang tanging mga matang hinahanap ko ay ang mga mata niya. Nakita ko siya sa unang hilera, nakatayo, pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa lahat. Sa kanyang mga mata, wala nang bahid ng pighati. Ang naroon ay purong kagalakan at pagmamalaki ng isang ama. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng maraming taong bumabati, lumapit ako sa kanya. Sa harap ng lahat, kinuha ko ang kanyang kamay. Hindi para makipagkamay, kundi para ilapat ito sa aking noo. Salamat po, Papa, sabi ko. Ang salitang iyon ay kusang lumabas sa aking mga labi sa unang pagkakataon. Puno ng paggalang at pagmamahal na naipon sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Nang tignan ko siya, may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng isang taong sa wakas ay muling nakahanap ng tahanan. Sa gitna ng aming masayang sandali, sa kabilang dako ng bulwagan, may isang figurang nakatayo sa dilim, malayo sa mga ilaw. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit at malaking salamin.
Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Hindi siya pumapalakpak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mukha ay hindi makita, ngunit ang matinding puot na nagmumula sa kanyang pagkakatayo ay ramdam na ramdam. Isang malamig na hangin na tila nagbabadyang muling may darating na bagyo. Si Elias Grant ay isang kidnapper. Ninakaw niya ang aking anak sa gitna ng kadiliman ng paliparan at ginamit ang kanyang kayamanan para ilayo siya sa akin sa loob ng 15 taon. Ang boses ng abogado ni Teresita ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng hukuman. Tila isang kumpas ng kidlat na nagpatahimik sa lahat. Nakatayo ako sa tabi ni Papa dahil iyon ang turing ko kay Elias at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tatag ay unti-unting namumutla sa harap ng mga kasinungalingang ibinabato sa kanya. Tumingin ako sa kabilang panig ng silid. Nandoon si Teresita, nakasuot ng itim na belo, may hawak na panyo at panakanakang nagpapahid ng mga luhang alam kong gawa-gawa lamang. Ang bawat hikbi niya ay tila isang insulto sa bawat gabing ginugol ko sa pag-iyak nung bata. Ang bata pa ako, naghihintay sa isang inang hinding-hindi na bumalik. Your Honor, tumayo ako. Ang aking itim na toga ay tila nagbibigay sa akin ng bigat at kapangyarihan na hindi ko akalaing tataglayin ko. Ang aking kliyente ay hindi nagnakaw ng bata. Ang aking kliyente ay nagligtas ng isang buhay na itinapon na parang basura sa gitna ng kalsada. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang bawat pintig ay tila tambol na nag-uudyok sa akin na huwag sumuko. Ang amoy ng luma at selyadong hangin sa korte ay sumasakal sa akin, ngunit mas matindi ang sakal ng galit na nararamdaman ko para sa babaeng nasa harapan ko. Sa gitna ng paglilitis, tinawag si Teresita sa witness stand. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng drama na tila nagmula sa isang masamang pelikula. Wala po akong pera noon. Nagpunta lang ako sa CR para uminom ng tubig. Pagbalik ko, wala na ang anak ko. Ninakaw siya ng mayamang lalaking ito dahil gusto niyang palitan ang namatay niyang anak. Ang mga tao sa loob ng korte ay nagsimulang magbulungan. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata ng hukom. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lamig ng pawis sa aking likuran. Paano ko mapapatunayan ang isang pangyayaring naganap 15 taon na ang nakalilipas kung saan ang tanging saksi ay isang batang 7 taong gulang? Dahan-dahan akong lumapit sa witness stand. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na plastik na bote ng tubig. Kupas na ito, madilaw ang kulay at may mga gasgas sa gilid. Marahan ko itong inilapag sa harap ni Teresita. Naaalala mo ba ito? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit matalim. Ano yan? Isang basurang bote? Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap sa inis. Ito ang boteng ibinigay mo sa akin bago mo ako iniwan. Sabi ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. Sabi mo, bibili ka lang ng tubig. Sabi mo, huwag akong aalis. 15 taon ko itong itinago, Teresita. Hindi bilang alaala ng isang ina, kundi bilang ebidensya ng iyong pagtataksil. Napalunok si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilabas ko ang huling alas na itinago namin ni Papa sa loob ng mahabang panahon. Your Honor, meron kaming bagong ebidensya, pahayag ko. Isang audio recording mula sa black box ng sasakyang ginamit ni Teresita patungo sa paliparan noong gabing iyon. Isang recording kung saan malinaw niyang sinasabi na balak niyang itapon ng bata para makuha ang pera ng insurance. Ang mukha ni Teresita
ay biglang naging isang maskara ng purong takot. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang pinapatugtog ang malabong tunog ng recording, isang boses ang narinig naming lahat. Isang boses na hindi namin inaasahan. "Huwag kang mag-alala, Marco," sabi ng boses ni Teresita sa recording. "Kapag nawala na ang bata, wala nang makakaalam na tayo ang pumatay sa ama niya." Katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang tanging naririnig ay ang marahas na paghinga ni Teresita at ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Teresita at tumingin sa akin ng may matinding poot. "Akala niyo ba nanalo na kayo?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila sa isang baliw. "Hindi niyo alam ang totoong nangyari sa paliparan. Hindi niyo alam kung bakit nandoon si Elias Grant." Ang bawat salita ni Teresita ay tila lason na sumisira sa katahimikan ng hukuman. Isang desperadong huling kumpas ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasamaan. Nakita ko ang biglang pagpihit ng ulo ni Papa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at pagkalito. Ang tanong ni Teresita ay tila isang malaking bakod na humaharang sa aming lahat. Bakit nga ba nandoon si Elias Grant sa paliparan noong gabing iyon? "Tumahimik ka, Teresita." Ang sigaw ng abogado niya ay hindi sapat para pigilan ang kanyang pagwawala. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, tumayo ako at itinaas ang isang itim na folder na kanina ko pa hawak ng mahigpit. Hindi na kailangang magtanong pa ang korte. Ang boses ko ay matatag. Bagaman sa loob ko ay tila may bagyong nagngangalit. Dahil nahanap na namin ang huling saksi na magtutuldok sa lahat ng ito. Your Honor, tinatawag ko sa witness stand si Rico Villon, ang dating mekaniko ng pamilya ni Teresita, 15 taon na ang nakalilipas. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Teresita. Ang kanyang panga ay nanginig at ang panyong hawak niya ay nahulog sa sahig ng walang tunog. Dahan-dahang pumasok ang isang matandang lalaki. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagsisisi. Nang maupo siya, hindi siya makatingin kay Papa, kundi sa kanyang mga kamay na puno ng mga lumang peklat. Noong gabing iyon, panimula ni Rico, ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Inutusan ako ni Ginang Teresita na galawin ang preno ng sasakyan ng asawa ni Senyor Elias. Sinabi niya sa akin na isang simpleng takot lang ang gusto niyang gawin para umatras ang senyor sa isang malaking kontrata sa lupa. Pero hindi ko alam na ang anak ng senyor ang lulan ng sasakyang iyon. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang malakas na dagok na tumama sa dibdib ni Papa. Narinig ko ang marahas na paghinga ni Papa, ang tunog ng kanyang puso na tila sumasabog sa loob ng kanyang Amerikana. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Ang babaeng itinapon ako sa paliparan ay siya ring babaeng kumuha sa buhay ng tunay na anak ni Papa. Ang pagtatagpo namin sa Naya ay hindi lang isang pagkakataon. Ito ay tadhana na naglayon na pagtagpunin ang dalawang biktima ng iisang demonyo. "Ikaw!" Ang sigaw ni Papa ay puno ng purong pighati. Tumayo siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. "Pinatay mo ang anak ko para sa pera? At pagkatapos ay itinapon mo ang sarili mong anak para lang pagtakpan ng lahat?" "Hindi ko anak ang batang iyan," sigaw ni Teresita. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong kabaliwan. Isang sagabal lang siya, isang paalala ng kahirapan na gusto ko nang takasan. Ngunit ang karma ay walang pinipiling oras, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Teresita ay gumuho. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Narinig ko ang malamig na tunog ng bakal na pumuputong sa kanyang mga kamay. Walang sigaw, walang onomatopeya, kundi ang mabigat na katahimikan ng katarungang sa wakas ay dumating na. Nakita ko si Teresita na kinaladkad palabas. Ang kanyang mga mata
ay nananatiling puno ng puot hanggang sa huling sandali. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na puno ng kapayapaan, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, sa harap ng isang puting marmol na puntod na may nakaukit na pangalang Anna Grant. Ang hangin ay malamig, amoy ng mga sariwang bulaklak at basang lupa pagkatapos ng ulan. Nakatayo si Papa sa harap ng puntod. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Dahan-dahan akong lumapit at inilabas mula sa aking bulsa ang bracelet na may paru-paro, ang huling alaalang itinago ko sa loob ng 15 taon. Inilapag ko ito sa ibabaw ng marmol. "Papa!" bulong ko. Ang boses ko ay lumulutang sa katahimikan ng sementeryo. Tapos na po. Wala na ang mga anino. Humarap siya sa akin. Sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw, nakita ko ang isang bagong liwanag sa kanyang mga mata. Inabot niya ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit, hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang ama na sa wakas ay nahanap na ang kanyang kapayapaan. "Salamat, Luna," sabi niya. Ang boses niya ay malambot na tila isang dalangin. "Salamat sa pagliligtas sa akin." Ngunit habang kami ay dahan-dahang naglalakad palayo sa puntod, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa bukana ng sementeryo. Mula sa loob nito, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng ospital ang bumaba at nagmamadaling lumapit sa amin. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. "Senyor Elias! Senyorita Luna!" Tawag niya, hinihingal. Ang kumpanya, "May nangyayaring hindi maganda. Ang mga bank account ni Ginang Teresita na pinabuksan ninyo. May malaking halaga ng pera na galing sa isang pangalang hindi ninyo paniniwalaan." Ang balitang dala ng lalaking iyon ni Itioka ay tila isang malakas na ihip ng hangin na muling nagpagulo sa mga tuyong dahon sa sementeryo. Sa loob ng folder na iniabot niya, nakita namin ang katotohanang matagal nang itinago ng aming mga kaaway. Ang pera sa lihim na account ni Teresita ay hindi lamang galing sa kanyang mga nakaw na yaman, kundi mula sa isang trust fund na matagal nang itinatag ng aking tunay na ama, si Gabriel Valderrama, bago siya mamatay. "Hindi ka iniwan ng ama mo na walang-wala, Luna," bulong ni Papa Elias habang binabasa ang mga dokumento. Ipinagkatiwala niya ang lahat nang mayroon siya sa isang tapat na kaibigan para masiguradong meron kang kinabukasan kapag wala na siya. Ginamit ni Teresita ang lahat ng pananakot at panlilinlang para makuha ang access sa perang iyon. Naramdaman ko ang init ng mga luha sa aking mga mata. Ang aking ama, na akala ko ay wala nang iniwan kundi ang sakit ng pag-iisa, ay naging aking tagapagligtas mula sa kabilang buhay. Ang bawat sentimo sa account na yon ay bunga ng kanyang pawis at pagmamahal, isang pamanang hindi kayang nakawin ng kahit anong puot. Lumipas ang ilang buwan ng puspusang pagtatrabaho. Sa tulong ni Papa Elias, kinuha ko ang pamamahala sa mga ari-ariang naiwan ni Gabriel. Hindi ko ito ginamit para sa sariling luho. Sa halip, itinayo namin ang Luna's Wings, isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at pagpapabaya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, bumalik kami ni Papa Elias sa paliparan kung saan ang lahat ay nagsimula. Ngunit hindi na kami mga estrangherong balot ng lumbay. Ang malawak na lobby ng Naya ay hindi na isang lugar ng takot at pag-iwan para sa akin. Nakatayo kami sa tapat ng isang bagong pasilidad sa loob ng paliparan, ang kauna-unahang help desk at pansamantalang tirahan para sa mga batang naliligaw o inabandona sa loob ng terminal. Pinanood ko ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba habang hawak ang isang baso ng tubig. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Lumuhod ako
para magpantay ang aming mga mata, eksakto sa paraang ginawa ni Papa Elias sa akin noon. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Ang init ng aking palad ay tila nagsasabi sa kanya na tapos na ang kanyang pag-iisa. Huwag kang matakot, bulong ko sa kanya. Ang boses ko ay matatag at puno ng pag-asa. Nandito na kami. Hindi ka na muling maiiwan sa dilim. Mula sa malayo, nakita ko si Papa Elias na nakasandal sa isang haligi. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang matamis at payapang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, alam kong ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama. Ang tunay na katarungan ay ang pagpapatuloy ng kabutihan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang sakit ni Ana at ang pighati ko ay naging punla para sa isang kagubatan ng pag-asa. Luna, tawag ni Papa Elias. Nang lumapit ako sa kanya, inakbayan niya ako ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagkilala at pagmamalaki. Tingnan mo ang paligid, ang bawat batang ngumingiti rito ay ang pamanang iniwan ni na Ana at Gabriel. Tumingala ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan na walang halong takot. Salamat, Papa. Salamat sa pagpili sa akin. Hindi, Luna. Sagot niya habang naglalakad kami palabas ng paliparan patungo sa sasakyang magdadala sa amin sa aming tahanan. Salamat sa pagpili na maging anak ko. Ang tunog ng aming mga hakbang sa semento ay tila isang masayang ritmo, isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa terminal, tiningnan ko ang langit na puno ng mga bituin. Wala na ang bagyo. Ang natira na lamang ay ang liwanag ng buwan na nagpapahiwatig na sa bawat madilim na gabi. Laging may darating na umaga. Sa loob ng isang masikip at walang bintanang selda, ang tanging nalalanghap ni Teresita ay ang masangsang na amoy ng amag, pawis at kalawang. Ang sahig na kanyang inuupuan ay maginaw, basa, at puno ng alikabok na matagal nang hindi nawawalis. Wala na ang mga mamahaling pabango, wala na ang mga alahas na kumikinang sa kanyang leeg. Nang tignan niya ang kanyang mga kamay, nakita niya ang magagaspang na kalyo at itim na mga kuko, ang mismong itsura ng mga kamay ko noong bata pa ako na madalas niyang pandirihan. Sa tuwing lulubog ang araw at babalutin ng dilim ang kanyang selda, nagigising siya mula sa mababaw na tulog dahil sa isang ingay na siya lang ang nakakarinig. Isang pamilyar na hikbi ng batang iniiwan. Hahanapin niya iyon sa bawat sulok ng kanyang malamig na kulungan. Sisigaw siya at magmamakaawa na patigilin ang iyak, ngunit walang sasagot. Ang kanyang isipan ang naging pinakamalupit niyang bilangguan. Isang impyernong ginawa niya mula sa sarili niyang kasakiman. Ang karma ay hindi na kailangan pang idaan sa dahas, dahil ang pagkabaliw at pagkakonsensya ang unti-unting umuubos sa kanyang kaluluwa. Malayo sa mga rehas na bakal na yon, isang malambot at mainit na simoy ng hangin ang yumakap sa akin. Ang halimuyak ng bagong timplang kape at matamis na tsokolate ay pumuno sa aming malawak na beranda. Nakaupo ako sa isang komportabling silyang gawa sa sulihiya, pinapanood ang pagsayaw ng mga dahon ng puno ng nara na itinanim namin ni Papa Elias 15 taon na ang nakalilipas. Mula sa pagiging isang maliit at marupok na sanga, ito ngayon ay isang matayog na puno na nagbibigay ng malawak at malamig na lilim sa aming hardin. Lumabas si Papa Elias mula sa pinto ng mansyon. May hawak na 2 mainit na tasa. Wala na ang mga formal na Amerikana o ang bigat sa kanyang mga balikat. Suot lamang niya ay isang simpleng puting kamisa at ang kanyang mukha ay maaliwalas, binabakas ng mga linya ng katandaan na puno ng kapayapaan. Inilapag niya ang mga tasa sa maliit na mesa sa aking harapan at umupo sa tabi ko. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang luma at naninilaw na papel.
Ito ang sulat na natagpuan namin sa loob ng safety deposit box kasama ng trust fund na iniwan ng aking tunay na ama na si Gabriel. Ilang gabi ko na itong binabasa, ngunit sa bawat pagkakataon, parang laging bago ang haplos nito sa aking puso. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, sinimulan kong basahin ng malakas ang mga huling salita ng aking papa, Gabriel, para marinig ng lalaking naging pangalawa kong ama. Sa sino mang may mabuting pusong kumupkop sa aking buwan, panimula ko, ang aking boses ay nangangatal, ngunit puno ng labis na pasasalamat. Alam kong darating ang araw na hindi ko na siya mababantayan. Kung hawak mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay ikaw ang nagbigay ng init sa kanyang mga gabing malamig. Wala akong ibang maiiwan, kundi ang perang pinaghirapan ko. Ngunit alam kong hindi sapat iyon para tumbasan ang pagmamahal na ibinigay mo sa aking anak. Maraming salamat sa pagiging ama niya noong mga panahong hindi ko na kaya. Alagaan mo ang aking Luna at naway pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya. Ibinaba ko ang papel at tumingin kay Papa Elias. May nangingilid na luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga labi ay may napakatamis na ngiti. Ipinatong niya ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng aking kamay. Ang init nito ay tila pamilyar na kumot na laging nagpapagaan ng aking loob. Napatawad ko na ba ang nakaraan? Oo, hindi para palayain si Teresita sa kanyang kasalanan, kundi para palayain ang sarili ko mula sa bigat ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na wag nang maging bilanggo ng sakit na ginawa ng iba. Nahanap ko na ang aking kapayapaan sa pagtulong sa ibang mga batang nawalan ng daan at higit sa lahat, nahanap ko ito sa tabi ng lalaking nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi nasusukat sa iisang dugo, kundi sa mga pusong piniling hindi bumitaw. Nagampanan ko ba ng maayos, Luna? Mahinang tanong ni Papa Elias habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Sa tingin mo ba, nakangiti ang mga papa ninyo ni Ana sa atin ngayon? Sumandal ako sa kanyang balikat, pinakikiramdaman ng tahimik na pagtibok ng kanyang puso. Opo, Papa. Sagot ko habang ipinipikit ang aking mga mata, ninanamnam ang perpektong katahimikan ng umaga. Nakangiti sila, dahil sa wakas, nakauwi na tayo.